Sa puso ng Intramuros, anong trahedya ang sinisimbolo ng monumentong ito? Bakit ito itinayo sa isang tahimik na sulok ng lungsod? At anong mga kwento ang nananatiling hindi nasasabi ng batong ito? Ito ang Memorare Manila 1945, kilala rin bilang Plazuela de Santa Isabel, na matatagpuan sa isang tahimik na espasyo malapit sa Manila Cathedral. Isa itong memorial na inialay sa pag-alala sa mahigit 100,000 sibilyang walang kalaban-laban na naapektuhan ng Battle of Manila mula February 3 hanggang March 3, 1945. Marami sa kanila ang hindi na natukoy ang pagkakakilanlan o hindi na nabigyan ng maayos at disenteng himlayan. Makikita rito ang isang babae na may hawak na sanggol. Sa unang iglap ay pwedeng ituring na simbolo ng pag-asa. Ngunit ayon sa marker ng monumento, ang imaheng ito ay kumakatawan sa matinding kawalan ng pag-asa dulot ng digmaan. Sa paligid niya, 6 na iba pang karakter ang nakaposisyon. Nagpapakita ng hirap at takot na dinanas ng mga sibilyan noong panahong iyon. Bago ang digmaan, buhay na buhay at masigla ang Maynila. Puno ng tunog, kulay at galaw ng mga tao sa mga kalsada at plaza. Ngunit ayon sa mga tekstong nakaukit sa Plazuela de Santa Isabel, mararamdaman ang epekto ng digmaan sa lungsod at sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan noong panahong iyon. Habang tumititig at nagbabasa kayo, mararamdaman dito ang bigat ng kasaysayan. Kung maglalakad kayo sa Intramuros, guided tour man yan o DIY, magandang isama ang lugar na ito sa inyong mga ruta. Maglaan ng sandali upang magbasa, tumingin, at umunawa. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan. Nais naming marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabuluhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasyudad, salamat sa pagtangkilik.